Kamusta? Fresh na fresh, ha? Oh, this moment! Kasi naman biglaan, di ako Actually, I don't have to push them. Bagong adlaw, bagong storya. Mayong buntag mga bolero. Okay, karon na episode ayaw mo katingala kung nganong lahi ang inyong host karon. Okay, kana tungod ang atong bolerong Eric na siya ay gibuhat na importante. Okay. But for today's episode, welcome nato kay special gani na atay guest na successful na OFW diri sa UAE, Dubai. Di na nato dugayon. Let's all welcome artist. At the same time, I believe, di ko alam kung paano banggitin, he or she, but a singer as well. Let's all welcome Jordan Magno. Hi! Good morning, Jordan. Good morning sa lahat. Kamusta? Fresh na fresh, ha? Kamusta ka? Okay naman. So far, so good. I just came from vacation last Okay. month and ayun, nakapag-refresh. And thank God, nakita ko yung mama ko at relatives ko. So thankful. So umuwi ka ng Pilipinas for vacation? Japan muna. Japan for 7 days. And after that, Philippines. Aywa, Japan. Japan galing mga bolero, ha? Okay. So, Jordan is an artist. Let me ask you about your profession. Okay? Mhm. Ito ba ay galing sa dugo mo or pinag-aralan mo muna? So, syempre, degree ko siya. So, I took up Bachelor's of Fine Arts, major in Industrial Design. At the same time, meron talagang background sa arts yung mama ko. So, nagdo-drawing din siya. Okay. A lot of my cousins, nagdo-drawing din sila, nagpe-paint sila. Also, my sister. Almost everyone is related kami sa arts ever since. So, from Philippines pa ganun na talaga ang buhay mo? May art na talaga? From mga ninuno Makulay talaga. na talaga ang Makulay buhay. talaga ang buhay. And then, pagdating mo ng UAE dito, ito na ba yung trabaho mo or hindi pa? Na related na sa art yung trabaho mo? Since from the Philippines, talagang related na siya sa art. So I started as a interior designer sa one of the furniture company in the Philippines, which is Blims. And I'm so thankful for them kasi sila talaga yung nag-mold sa akin as a professional artist. So sila yung unang-unang kumpanya. Actually, sila din sa kanila din ako nag-OJT, on the job training. Okay. Yeah. And then na-absorb ka na? I worked there for 2 years. Then after that, I shifted to Wilcon. Bigger company siya kasi meron na siya lahat. Like, all-in-one shop. Meron na silang tiles, everything. So I designed bathrooms there, living, like the whole part of house. So hindi siya interior design lang. That job is not interior design. Meron din siyang nagko-costing din ako, itemized, pricing. So lahat na dun talaga ako parang nasubok as a full-time interior designer. And then when you came to UAE, Dubai ka na direct. I came to UAE because we had to support our brother's education, which is hindi talaga siya kakayanin kung sa Pilipinas ka nag-work, lalo na college. And he took fine arts as well, major in advertising, and now he's a successful tattoo artist in the Philippines. Nandito ba? Gusto ko patagdagan yung kasama. Pwede. Actually, gusto ko siyang kunin dito. Meron lang siyang inaayos. Pero soon, hopefully, makasunod siya sa amin dito ng kapatid ko. Ayan, alam nyo na, ha, mga bolero. Okay? Abangan natin yan. Kasi parating daw yung brother ni Magno na isang artist din. Pag sinabi natin artist kasi, mga bolero, hindi yan pinag-aaralan lamang. Ito ay talagang, kasi tattoo artist, di ba? As Jordan said, can I call you Queen? Kasi yun naman talaga yung screen name mo, Saucy Queen, right? Okay. Queen na lang. Kasi parang... Masyadong matigas yung Jordan. Pag sinabi natin Jordan, parang iba. Pagdating pangalan kanina mga bolero, no? When I saw
her na lang, okay? Hindi kayang tawaging Jordan to, talagang saucy queen. So, I will call Jordan as queen. Yun nga, balik tayo. Nakapagtapos na yung brother mo, di ba? Nakapagtapos na siya 2 years ago. Wow, congrats. Thank you. So, ngayon, parating na, aabangan natin yun. And then, dito, interior designer ka na talaga. Hanggang ngayon. I cannot call it as interior designer because basically I'm doing design for the stores, for the showrooms, whenever we have showroom openings or whenever we have revamps. You know that kasi di ba nagtatrabaho ka rin sa store, pwede ko masabihin? Yes. Okay, so usually kasi kapag sinabi mong interior design, usually villas, residential. Yes. Pero I call myself more as a concept designer because I'm doing a lot of window displays. Okay. Yeah, concept for like special occasions here like Diwali, Ramadan. So basically, you're not doing it for residential. Like you don't do your house like Ramadan theme, Diwali theme, Christmas theme. Christmas, yeah. But I don't think you have to put a lot of effort in designing a residential or a house because you don't need to attract customers like you're doing when you are decorating or designing a store. Yes. Like, it should be eye-catchy, it should be it should be, like, kailangan mong makuha yung atensyon ng bawat taong dumadaan sa tindahan nyo. So, I call myself more as a concept designer, not interior designer. And, which is yun naman talaga yung pangalan ng profession ko dito sa Dubai. Alright. For almost 8 years na. Yeah, tagal na rin, no? Ano yung, para sa'yo, ano yung mas kampante ka? Or I mean, saan ka mas comfortable when it comes to art? Digital or yung hands-on na mag-display ka or mag-design ka? Until now, I use both. Nung college tayo, usually we always do hands-on, like different mediums, like paintbrush, pencil, watercolor. I still do it until now. But mostly whenever I have to present like quick presentations to my boss. So I used my hands to sketch. Yeah, to sketch, to represent what is in my mind, the perspective. But when I have to do the actual project, of course, I have to do the digital because kailangan mas ma-visualize ng mga bosses kung ano yung magiging itsura niya sa actual at yung, 99%, hindi naman 100%, para 99% kailangan nilang makita kung ano yung mismong gusto mong iparating or kung ano yung gusto mong design na maipakita sa kanila. So, kapag actual presentation na, digital yung ginagamit ko. Pero kapag gusto ko lang makita nila kung ano yung nasa utak ko, kung ano yung ideas ko, like quick, mga 5 minutes, 10 minutes, sobrang bilis na sketch. Then, once they approve it, I will transfer it to digital. So, I still use both of them. Ito yung pinaka challenge ng isang artist, lalo na pag you're a concept designer or interior designer, no? Pag meron kasi tayong pag meron pa tayong boss, di ba? When it comes to work, paano mo ba, artist kasi iba yung utak ng artist. Pag normal boss, pag hindi artist, hindi kayo magtutugma agad, di ba? May gusto yung paano mo siya pinupush na dapat ito yung gagawin? Kasi yan yung challenge ng artist at ng boss. Lalo na pag sa store, di ba? Pag nagdi-design yung isang artist. Paano mo ito pinupush na dapat ito kasi ito yung maganda. Or sa client, if you have clients. Actually, ito yung biggest challenge as an artist kasi hindi naman lahat ng tao na nakakasalamuha mo may alam sa art. Hindi kagaya natin na talagang pinanganak tayong artist sa puso, sa isipan, sa lahat, sa dugo. Pero ito yung pinaka-challenge mostly na na-encounter ko whenever I have clients or I have to talk to the CEO or I have to talk to my boss. So, actually, I don't have to push them. It's just that you have to prove yourself to them that you know what you're doing. Like, you are knowledgeable. So, you have to prove yourself. You have to prove your design. It's not about pushing. It's all about representing yourself as an artist. The project itself, right? Yung project, kung ano yung magiging come up from the sketch, to the digital, to the construction, until sa ma-finish yung project. So, by then, they will trust you sa mga susunod na projects. Maganda. Hindi mo naman kailangang palaging patunayan yung sarili mo eh. Kasi
yung first impression as a designer, as an artist, doon mo makukuha yung tiwala sa'yo ng mga katrabaho mo, lalong-lalo na yung mga bosses. So, yun lang. So, kung nasa puso naman yung pagde-design mo, kung nasa puso yung bawat disenyo na ginagawa mo, I don't think na mahihirapan kang maipush kung sino man yung piniplace mo sa design mo. So, I'm sure magiging maganda yung kalalabas. Iba kasi yung labas ng talagang alam mo yung design na i-present mo kasi ito yung gusto mo. Or let's say, ito yung trend or ito yung maganda para sa kliyente kaysa naman sa trabaho lang, di ba? Na, tsaka mararamdaman mo naman yun sa sarili mo kung gaano ka ka-confident. Halimbawa, nag-design ka. Tapos, hindi ka naman gagawa ng hindi ka 100% confident sa ginawa mo. Wala namang mga designers na nagde-design ng bahala na. But I'm sure meron, pero sobrang minimal. Siguro sila yung mga artist na nadala na lang sa edukasyon. Ito na lang, siguro itong course na lang yung kukunin ko. Feeling ko, yun yung mga yun. I don't judge, pero I'm sure meron. Hindi ko naman nilalahat. So, for me, I always do my best. 100%. Kasi ayokong mapahiya. In the end, ikaw rin yung sisisihan kapag hindi naging masaya yung clients or kapag may napasa kang mga comments na hindi maganda. So, nasa iyo din talaga babagsak kapag hindi mo masyadong ginilangan. So, palagi kong ginagalingan. Palagi. lalo na ngayon, di ba, may social media na. So, yung reputation ng isang artist now is hindi katulad dati na, kumbaga, itong ginagawa mo noon is talagang napaka-importante, napakasagrado. Now kasi, social media, may internet pa, di ba? Do you still do research sa mga projects mo, sa kung may gagawin kang designs? May nagre-research ka pa ba? Or meron ka ng sariling concept na signature mo? Meron akong sariling concept, of course, kung ano yung gusto kong gawin sa bahay ko. Yes. Meron akong nakaset, hindi na yung nagbabago kasi since I graduated, yun ang tipo ko as a design, yung concept ko. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao pare-parehas. So, meron akong mga clients, usually meron kang sa company nyo, meron silang gustong ma-achieve. Yes. So, kailangan talagang mag-research. And naniniwala ako na you don't have to stop learning. Exactly. Kailangan araw-araw ka pa rin nag-e-explore. Kailangan mas pinagayaman mo yung skills mo as a designer. So, ayun, I still have to research. For me, it's very important sa mga designers. Kasi, hindi habang buhay, in yung kung anong alam mo. Tama. Everyday nag-e-evolve ang design. Everyday nag-e-evolve ang art. So, you have to continue learning. Forever yan. Tama yan. Kasi, idea ng iba na na-research mo, no? Plus yung idea mo. Pag pinaghalo mo yun, mas maganda yung resulta nun. So, tama naman yung sinabi ni Queen na mas maganda kung magre-research ka lagi para meron kang maraming idea. Hindi ka mauubusan pagdating sa mga kliyente, sa mga projects, ganyan. So, ang dami mo ng award as a concept designer. Isa na yung Asia's Pinnacle, if I'm not mistaken. So, paano ka na-involved doon? Paano ka na-award doon? Ano ba yung category or anong criteria para masali doon? Actually, na-surprise din ako. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya, pero siya yung nag-nominate sa akin. Okay. So, sobrang tuwa ako kasi naka-receive ako ng mail from Asia's Pinnacle Awards na nominated nga daw ako. Actually, itong October na yon ibibigay sa akin yung award. This year pa yon? This year. Okay. So, para yun sa mga successful OFWs dito sa, not just in UAE, pero sa iba't ibang panig. So, global na yun? Global na yun. Okay, good. So, thankful ako and grateful kasi syempre may mga nakakakilala sa yung mga achievements mo, may mga naniniwala. So, palagi kong minimake sure na palaging yung paa mo nasa ground talaga para hindi titigil ang blessings. Tama. Okay. At saka, congrats Thank for that achievement. Hindi po lahat na nakikipagsapalaran dito sa disyerto or sa abroad ay nagkakaroon ng chance para
ma-award or ma-achieve nila yung gusto. Hindi naman nila ini-expect na ma-achieve. Pero alam yung feeling na pag ikaw ay, di ba? Pag ikaw ay nabigyan ng chance na ma-award ka, iba yun. Ibang achievement yun. From your work, iba talaga yun. Now, Queen, kasi you're Jordan Magno, real name, at saka doon ka graduate, parang profession mo yun. Ngayon, naging Saucy Queen. Susie Queen. Susie. Yeah. Okay. Queen na lang. Okay. Huwag na natin pahirapan. Correct. Queen! Mhm. Ito ba ay may edge sa dignity mo yung ginamit mo na yung screen mo as Susie Queen? Or talagang mas naging namayagpag ka from Jordan Magno or mas umangat pa yung ngayon na may screen eh? Lalo na ngayon may social media. Mhm. Actually, magkaiba sila. So, when it comes to my profession as a concept designer, ako si Jordan Magno. Pero when it comes to my collaborations, to my brands... Naglalaro ka basketball? Hindi naman. Hindi. Never. Oh. When it comes to my collaborations, sa mga brands na nagtitiwala sa akin, sa mga restaurants, sa mga skincare, hair care, sa mga yan, ako si Susie Queen. Kasi mas na-express ko yung image ko. Hindi naman natin masasabi, pero I'm still here in Arab country. So, as a Jordan Magno, I have to be professional, I have to look professional. Pero as a Susie Queen, yun talaga ako as a real human being. So, mas na-express ko yung sarili ko as a Susie Queen. And then, ngayon, kung titingnan kita, parang, correct me if I'm wrong, makeup artist ka rin ba? Yeah, I do makeups. Pero, hindi ko na siya sinasama kasi sobrang busy ko na. As in, hindi na kaya. Minsan, merong mga nagpapa-makeup sa akin, pero nagsasorry na lang ako kasi hindi ko na talaga kaya kasi sa schedule ko. Pero may mga close friends na nakikiusap, so minsan napagbibigyan ko sila. And I'm still thankful for that skill kasi yan ang tumulong sa akin nung nagsisimula ako dito sa Dubai, nung wala pa akong trabaho. Diyan ako humuhugot ng mga pambili ko ng pagkain, ng pambayad ko sa rent, ng pang-araw-araw. So, ginagawa mo na yung pag-makeup or being a makeup artist kahit noon pa? Ever since, nung nasa Pilipinas pa ako, sa sideline na ako as a makeup artist. Okay, so yun po. Susie Queen, kung gusto nyong maghanap ng mga makeup artist dyan, kung gusto maghanap ng mga makeup artist. But, sa sobrang busy mo, no? Sa sobrang busy ng schedule ng project, ng trabaho, and being you, sa Susie Queen, paano naman yung, may partner ka ba sa life ngayon? Love life, I'm talking about. Meron as of now, pero... Artist din ba? Hindi siya artist. Pero supportive naman. Supportive, sobrang supportive. Naiintindihan niya yung pagiging artist mo kasi alam niyo, yung artist kasi minsan tahimik, we consider artist minsan gusto mo mapag-isa. Para matapos mo yung proyekto mo, yung mga ginagawa mo kasi lalo na pag minsan may kahit plain art lang, 'di ba? Kailangan mo ng tahimik na chill music lang. Pero kung supportive katulad ng partner ni Queen, well, I think he supports everything I do, like professionally. So talagang makulay ang buhay. Makulay. Nagugupitan yung puso. Kailangan naman talaga makulay palagi ang buhay kasi magre-reflect din yan sa trabaho mo. Yes, exactly. Yan yung isa sa mga inspiration. Hindi mo na kailangan ng motivation na dapat ganito. Kailangan mo lang is happy life. And now I always prioritize my mental health. Napaka-importante nun. Not just being a professional person, pero as a human, sa pagkatao mo, palagi nyo dapat ipa-prioritize yung mental health. Number 1. Tama. Kasi habang tumatagal tayo, lalo na pag nasa ibang bansa po tayo, iba yung galaw natin dito sa ibang bansa bilang a foreign worker. So, kailangan may peace of mind ka rin, meron kang healthy body para lahat ng projects na gagawin mo, regardless if this is your job or personal projects mo, maganda ang result. Tama po ba? Tama. Correct. 100%.
Okay. Queen, kung tatanungin ng mga viewer natin, mga bolero or people that know who is Jordan Magno, gaano ka na ba kalayo from Jordan Magno before and being a Susie Queen now? Hindi ko masasabi na napakalayo na. Ayokong ding i-claim sa sarili ko na narating ko na to, narating ko na yan. I will never be like that because I'm the type of person na palaging gusto ko nag-strive ako. Gusto ko palaging yung china-challenge ko yung sarili ko palagi sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Ayokong mag-stop. Kasi pag sinabi mo sa sarili mo na narating ko na to, narating ko na yan, nandito na ako ngayon, hindi ka titigil eh. Nandito ka Di ba? Parang, yun na, tapos ka na. So, ano nang next? Hindi. Yes. Ayokong sabihin na narating ko na yung gusto kong marating. Kasi, hindi ako titigil. Walang titigil sa laban na to. Pero may gusto ko talagang marating sa buhay bilang artist or bilang Jordan. May ano pa ba yung gusto mong ma-achieve or gusto mo talagang marating sa buhay mo? Napakarami pa. Kung iisa-isahin natin, hindi tayo matatapos. Abutin. Oo. So, Maganda yun. Ilang part yun. so, kung sa mga tao dyan na sinasabi na, ang yaman-yaman mo na, ang ganda-ganda na ng buhay mo, hindi po. Nagkakamali po kayo dahil, of course, hindi ko ipapakita sa social media kung ano yung pinagdadaanan ko sa pang-araw-araw. Exactly. So, ganito kasi yan. Tama yung sinabi ni Queen, no? Bilang foreign worker, mahirap pong sabihin na or ipakita sa social media na andito kami, naghihirap. Di ba? Well, yan lang po yung tandaan natin. If you are a foreign worker, okay, pag nakita nyo po yung mga success na nakuha ng isang OFW, yan po yung kaligayahan nila na ipakita man lamang na kumain sa resto or nag-Starbucks. But behind that, ano yung struggles bago ka ngayon naging Susie Queen? madami. Kasi before, iniisa-isa ko yung mga clinics, yung mga restaurants na makipag-collaborate sa akin, na kahit walang bayad, kahit punta lang po ako dyan, i-introduce ko lang po portfolio. I-introduce ko lang po yung clinic nyo or yung restaurant nyo, kahit huwag nyo na po akong bayaran. Doon ako nag-start, so binabiyahe ko yun kahit saan. Minsan nakakarating pa ako ng Ras Al Khaimah para lang mag-shoot. Walang bayad yun. Pero ngayon, thank God, may mga companies na, may mga brands na lumalapit sa akin at willing to pay at willing magtiwala para i-handle ko yung business nila or yung company nila. So, I will forever be grateful for that. Yung nabanggit mong portfolio na ginagawa mo before, is that part of concept design or vlogging? It's more of me as a Susie Queen. Susie Queen. Yeah. Kasi kung doon tayo sa profession ko, tapos na okay na yung portfolio ko, always ready yun. So, if ever I want to apply or I want to shift to a new company, ready na yun. Pero dito sa Susie Queen, I'm always sinisigurado ko na palagi ko siyang pinagyayaman pa, pinagbubuti pa. Kasi ang dami ko pa talagang gustong ma-achieve as an influencer. So, you are vlogging also, you do social media influence, right? Yeah. Okay, so ito bang ginagawa mong pag-vlog noon or kailan ka na-start ito? I believe it was 5 years ago. Nag-start ako sa YouTube, but then I stopped kasi talagang wala nang time para makapag-edit ng full vlog. Like, kasi usually minimum yan mga nasa 10 minutes or to 15 minutes. Yes. At hindi ko na kaya. So, nagko-concentrate na lang ako ngayon sa Instagram kasi mga reels lang. So, maximum is 90 seconds. Yeah. Then that's it. So, tinigil ko yung YouTube ko. Not because ayoko na siya. Ayoko na yung platform na yon, but because hindi ko na talaga mapagkasya yung schedule ko. So, sobrang busy. So, more on Instagram and Facebook na lang talaga yung ginagamit kong platform. Kasi iba yung editing, video editing or picture editing na ginagawa sa profession mo ngayon. It will eat a lot of your time pag nag-design ka. Kasi client yun, di ba? Client yun. Ang vlogging is more about yourself or kung ano lang yung gusto mong ipaiwanan. Ikaw talaga yung tatrabaho from scratch, videos mo.
And sometimes naman sa mga brands or sa mga collaborations, meron silang sariling videographers. So usually, isasend lang nila sa akin yung videos. Ready na, i-upload ko na lang. So, mas madali talaga. Okay. Mhm. But nung nag-vlog ka, meron ka bang production or ikaw lang din lahat ang gumagawa? From video, concept, or content, and then editing? Ako lang din, pero minsan humingi ako ng tulong. Siyempre sa ating masugid na direktor, si Kuya Baldo. Oo, palagi, Ayan, number one supporter ko yan sa mga vlogs ko noon. So, siya yung palagi nag-shoot ng mga intros ko, birthday vlogs. So, palagi siyang nandyan para sa akin. So si Bal yung isa sa mga tumulong sa'yo when it comes to editing? Nung walang-wala pa ako, as in walang-wala, kung sino yan, as in wala pa ang nakakakilala sa akin, siya yung unang sumuporta sa akin. Sinong Bal? Yung ano? Bal is our one of the bolero and which is artist din si Bal. Isa din siya sa mga nakatrabaho mo rin si Bal before, right? So, ayun po, iba yung concept designer ka sa ginagawa mong vlogging, do pareho naman pong trabaho ito, parehong kailangan mong pagtiyagaan, pagsipagan, or anong pang gusto mong gawin dyan para maganda ang result. But bottom line is, kailangan mong trabahoin lahat ng ito para yung client, right? If I'm not mistaken, kayang tanggapin ng kliyente, okay, good na tayo. Wala nang retake or whatever na gusto. Tsaka naniniwala naman ako na walang trabahong madali. Tama. Wala kang makukuha na isang snap, magkakapera ka, walang ganun. Hindi Diba? overnight yung success. Hindi overnight. Marami kang kailangang pagdaan ng dugot, pawis, lahat-lahat. Tama. Sobra. Lalo na po ngayon, no, na pwede kang i-bash ka agad or maraming pwedeng magsabi sa'yo na, pangit ng trabaho nito. Ang hindi ko naman masasabing disadvantage at this era is that kasi pwede kang sabihan ka agad na pangit, pwede kang i-bash agad na alam mo yung trabaho niyan, pangit, babalik sa'yo. Pero hindi po nila alam kung gaano din kahirap ito. Diba? Lalo na sa mga artist na nagsisimula pa. And talking about artist na nagsisimula pa, meron tayong mga kabayan na gustong mag-abroad na gamitin yung profession or skills and talent. Ano bang lesson na pwede mong ipahiwatig sa kanila para pagdating nila dito, hindi sila kabado, hindi sila mawalan ng pag-asa. Lesson na gusto mong iparating sa mga Para sa akin, you have to be 100% prepared. Kailangan i-compose mo yung sarili mo kasi hindi po biro ang pag-abroad. Kasi nandyan ang lahat ng pagsubok, challenges, simula sa paghanap ng trabaho. At kung naranasan niyo po ang summer sa Pilipinas, 10 times po ang init dito sa Dubai. So maghahanap ka ng trabaho, hindi ka naman nakasasakyan agad. At hindi mo din afford ang taxi dito dahil mahal. So magme-metro ka, maglalakad ka, isa-isahin mo yung mga buildings. Hindi po talaga biro. So, ang nagiging totoo lang ako dito, ito yung realidad ng buhay dito sa Dubai. So, kung nagbabalak po kayong mag-abroad, at lalong-lalo na sa Dubai, kailangan nyo po ng 100% pasensya, kailangan buong-buo yung loob nyo, kailangan may goal kayo kung bakit kayo pupunta dito. Kailangan may dahilan, hindi yung basta pupunta ka lang. So, ang masasabi ko sa inyo, be ready, know your goals, and focus kung ano ang gusto mong marating. Yun lang. Kasi hindi po talaga biro. Naranasan nating lahat yan dito. Walang nagpunta dito na may trabaho agad in a snap. At saka kung direct hire ka man from Philippines, no, kahit saan bansa ka mapunta, hindi ibig sabihin pagdating mo sa company na yun o sa bansang yun is ano ka na kaagad. Masarap na yung buhay mo. Kung professional ka na from Philippines, then lilipat ka abroad, hindi ibig sabihin na professional ka na rin. Iba-iba ang mga katrabaho natin dito sa abroad. Kaya kailangan natin ang kagandahan na bilang Filipino is mabilis tayong mag-adapt, right? At saka andun na rin yung pagiging friendly natin sa kapwa katrabaho natin. So, yun lang yung advantage ng isang foreign workers anywhere in the world na pag nandun ka na, mahaba yung pasensya ng isang kabayan, isang Filipino,
Yung mga bolero, mahaba ang pasensya, mabilis din mambola, di ba? So, yun yung maganda bilang Filipino. At saka, yes, tama ka. Be ready kasi hindi po basta-basta ang buhay dito. Hindi po tayo katulad ng nasa Philippines na after your work is pwede ka mag 7-Eleven. Di ba? So, dito po, Naka-ready na yung pagkain sa lamesa. tama. Naluto Walang na ng ganon. nanay Walang niyo, ganon. wala. Dito pagising mo, ikaw magluluto ng almusal, baon. Pag uwi mo, magluluto ka pa rin. Kung sa Pilipinas, hindi kayo nag-uulam ng pansit canton, dito mag-uulam po kayo ng pansit canton. Yan po yung pinaka-special dito sa abroad kasi yan po ang main dish ng kabayan. Pansit canton at boiled. Egg. Boiled. Oh, yun. Meron po tayong tinatawag na combo meal. Pansit canton at boiled egg. Isang successful story nga naman po ang nakita natin at masubaybayan ang story ng isang concept designer na from Jordan Magno now to Susie Queen. Bago natin tapusin to, Queen, it's a signature. Signature na po ito ng Bolero, na meron tayong mga challenge para sa mga guest natin. So, ito po yung pinakamagandang part na inaabangan. Halos lagi po ng mga viewer natin. So, handa ka na ba sa challenge? Actually, kinakabahan ako, pero ano ba yan? Okay. Huwag kang kabahan kasi wala naman pong Filipino na hindi kaya yung mga challenge. Kahit yung last na kumain ng, anong tawag nito, Brad, sa Tagalog? Bubog, di ba? O, yung binuga kay Sir Eric, kaya wala si Sir Eric ngayon, nagpa-Dilma po siya. Anyway, based on my research, bago po kasi ako nag-invite, bago natin in-invite si Queen, okay, nag-research po tayo. Wala pong artist, I believe, na hindi kumakanta. Tama. Yeah. So, alam nyo na. Alam nyo na paano ang challenge. Okay? So, ngayon, balita ko, Christina Aguilera yung mga tipong biritan, di ba? So, si Queen, pwede ka bang mag-sample sa mga bolero natin ng isang Christina Aguilera na music or song na pwede mong, birit ba tayo today? Or, Feeling ko sakto lang kasi maaga pa. tamang-tama yun, maaga pa. So, wag po nating patagalin na. Kailangan po nating pasampulin yung guest natin. Okay, mga bolero, handa na ba kayo para sa Susie Queen Music Challenge? Pero, okay yes. lang ba? Kasi masyado kasing mataas yung mga kanta ni Christina Aguilera. Pero meron na lang akong song. Ito yung song ko as an OFW. Ito na lang yung parang... Iba yan. Ito na lang yung parang i-dedicate ko para sa mga aspiring OFWs natin na nanonood ngayon. Then, that's good. That's good. Okay, so meron lang po akong i-snap. May kukunin lang po tayong props para magamit mo. Okay. Aywa! Kita nyo? Ganun lang. Ito na yung trophy mo. Alright, so para po sa lahat ng bolero dyan, ito po yung, hindi ko po alam kung anong kantang to, pero pakinggan po natin. Susie Queen. Yeah, bali this song is entitled I Believe by Fantasia Barrino. Alright, so... Okay, so... Acapella pod. Acapella. Gusto mo mag-backup? Okay. Alright, pakinggan po natin mga bolero. I can see it in the stars across the sky. Dreamed 200,000 dreams before, now I finally realize. You see, I've waited all my life for this moment. Ulit, pumiyok ako. For this moment. Kasi naman biglaan, di ako vocalization. A few moments later. So this song is entitled I Believe by Fantasia Barrino. Okay. Okay. Ever felt like you were dreaming just to find that you're
awake, and the magic that surrounds you can lift you up and guide you on your way. I can see it in the stars across the sky. Dreamed 100,000 dreams before, never finally realized. Say I've waited all my life for this moment to arrive, and finally I believe. Wow! Wow! Thank you. Ayun po, narinig niyo po. Christina Aguilera nga yung datingan ng boses. Ah, mo, yung diba? tone. Oh, yung may grunge ng konti yung boses, di ba? So, ito din ba nasa dugo mo yung pagiging singer? Or Yeah, nasa dugo din. sinong singer sa family? Aside, My mom. napaka-talented ni mami. No? Mm. Artist, painter, and then now singer pa. Sino pa? Baka banda kayo sa Hindi Buong naman. banda Si kayo. mama lang talaga kumakanta siya. So, sa lahat kayo na artist, kay mama nagmana. Alright mga bolero, isang episode na naman po ang napapanood natin at thank you, Queen. Thank you. Thank you din po. Nagkakamali ako pag hindi mo siya titingnan kasi Jordan, no? Pag ganun mo Queen. Okay. And then bago natin tapusin ang lahat, meron pang isang challenge. Charot. Meron po kaming ibibigay. Kunwari di mo alam. Eto, thank you so much. Thank Token you. from Bolero. Thank you so much. Thank you sa inyong lahat. Nagbebenta po kasi kami pandagdag pondo noon din. No, we're just kidding. Maraming salamat. I hope na meron pang second episode na who knows, di ba? Pag naging talagang yung success story pa ni Jordan or ni Queen after ng Pinnacle Award. Okay? Maraming salamat. Until our next episode. Ito ang Bolero!